ang nag-iisang nakapangingilabot na realisasyon ng isang naval architect. Sa sandaling dumaos-dos ang barkong pandigma sa mga riles, bawat isa pang sasakyang panlaban sa mundo ay agad na naging luma at wala ng silbi. Hindi lamang ito basta bagong barko. Ito ay isang malaking pagbabago, isang revolusyon sa asero at singaw na nagpasimula ng isang mapanira at ilang dekadang karera sa armas sa pagitan ng dalawang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo. Ang obsesyong ito sa pinakamalaking kanyon at pinakamabigat na baluti ang direktang hahantong sa sukdulang sagupaan sa dagat, isang labanan na kapwa gustong-gusto na magkabilang panig. Ngunit kasabay nito ay higit sa lahat na kinatatakutan. Ito ang sagupaan ng 100,000 mandaragat at ang tanging pagkakataon na dalawang super fleet ang naglaban. 3 oras ng purong lakas ng bala ang nagpabura sa 14 na barkong pandigma ng Britanya. Inangkin ng Alemanya ang tagumpay. Gayunpaman, makalipas ang ilang araw, ang plota ng Alemanya ay nakakulong na sa daungan at hindi na muling naglayag pa. Ito ang labanan sa Jutland, ang taktikal na panalo na tumiyak sa estratehikong pagkatalo. Ito ang kwento ng tanging labanan kung saan ang pinakamalaking parangal ay hindi nakuha ng sinumang nakaligtas sa laban. Nagsimula ang revolusyon noong 1906. Ang pagdating ng His Majesty's Ship Dreadnought ay hindi lamang isang ebolusyon kundi isang biglaan at maras na pagbabago. Ang mga naunang battleship ay nagdadala ng samot-saring kanyon. Ang iba ay malaki, ang iba ay katamtaman na naging dahilan upang ang pagkalkula sa pagpapaputok ay maging isang mahirap at nakalilitong gawain. Inalis ng Dreadnought ang lahat ng kalituhang iyon sa pamamagitan ng paglalagay ng 10-12 pulgadang kanyon na may pare-parehong kalibre na lumikha sa doktrinang all big gun. Pinatatakbo ng mga steam turbine, siya rin ang pinakamabilis na battleship sa mundo. Ang nag-iisang barkong ito ay nagpawalang halaga sa lahat ng naunang plota, kabilang ang sa Britanya mismo sa loob lamang ng isang gabi. Ito ay isang pindutan ng pag-reset sa pandaigdigang kapangyarihan sa dagat at ang Imperial German Navy ni Kaiser Wilhelm, ang ikalawa ay mabilis na sinunggaban ang pagkakataon. Nakita ng Alemanya ang tsansa nitong punan ang puwang. Ang nagresultang Anglo-German naval race ay naging pangunahing mitsa ng pagdausdos patungo sa unang digmaang pandaigdig, isang spiral ng armas na may lumalaking laki, bilis at kalibre ng kanyon. Ang estratehiya ng Britanya ay simple, nag-ugat sa mga dantaon ng tradisyon. Ang mapanatili ang isang plotang sapat ang laki upang talunin ang pinagsamang dalawang susunod na pinakamalaking navy, ang tinatawag na two-power standard. Para sa Imperyong Britanya, ang plota ay hindi isang sandatang pang-atake. Ito ay isang kalasag, ang ganap na tagagarantiya ng pandaigdigang kalakalan na nagpapakain sa buong bansa. Ang pagkatalo ng plota ay nangangahulugan ng pagkatalo sa digmaan at pagkawala ng imperyo. Ang filosofiya sa dagat ng Alemanya na itinaguyod ni Admiral Alfred von Tirpitz at kalaunan ay isinagawa ni Admiral Reinhard Scheer ay isang mapanganib na sugal na kilala bilang Risk Fleet. Hindi makaaasa ang Alemanya na matumbasan ang bawat barko ng Britanya, kaya ang layunin ay bumuo ng isang plotang may ganoong kalidad at kapangyarihan na kahit ilabas pa ng Royal Navy ang buong lakas nito, ang German High Seas Fleet ay makapagdudulot ng sapat na pinsala upang ilagay ang mga Briton sa panganib. Ang focus ng Alemanya ay sa kalidad, mas mahusay na mga kompartimento, superior na proteksyon laban sa apoy para sa mga imbakan ng bala, at mas mabigat na baluti kumpara sa kanilang mga katapat na Briton. Ang High Seas Fleet ay binuo upang sumipsip ng parusa at manatiling nakalutang. Sa kabilang banda, ang focus ng Britanya ay sa napakaraming bilang, bilis at laki ng kanyon. Ito ang humantong sa paglikha ng battlecruiser, isang makinis at mabilis na sasakyan na isinakripisyo ang baluti para sa bilis, na armado ng parehong mabibigat na kanyon ng isang battleship. Ang mga Briton ang nagbansag sa terminong fast battleships. Ang mga Aleman, sa hindi gaanong madulang paraan, ay nakita sila kung ano talaga sila. Mga sasakyang ang mabibigat na armas ay nagmumukhang maninila, ngunit ang manipis na balat ay naglalagay sa kanila sa nakamamatay na panganib. Ang komandante ng British Battlecruiser Fleet ay si Vice Admiral Sir David Beatty, isang makisig at matapang na figura na suot ang kanyang sombrero ng pabalagbag, ang paborito ng mga pahayagan sa London, at isang komandanteng kilala sa agresibo at madalas ay padalos-dalos na pagkilos. Siya ang dulo ng sibat ng Royal Navy. Ang nangangasiwa sa kabuuan ng British Grand Fleet, 151 barko sa kabuuan, ay ang Commander-in-Chief Admiral Sir John Jellicoe.
Si Jellicoe ay isang taong kilala sa masusing pag-iingat, metodikal na pagpaplano at ang kaalaman na hawak niya ang tadhana ng buong imperyong Britanya sa kanyang mga kamay. Minsang sikat na idineklara ni Winston Churchill na si Jellicoe ang tanging tao sa alinmang panig na maaaring matalo sa digmaan sa loob lamang ng isang hapon. Hindi kailanman nalinutan ni Jellicoe ang napakalaki at kakilakilabot na responsibilidad na iyon. Ang kanyang katapat, ang German Admiral Scheer, ay mas bago sa pamumuno, agresibo at desperadong naghahanap ng mapagpasyang labanan na sisira sa sumasakal na blokada ng Britanya. Parehong pinamunuan ng dalawang lalaki ang pinakamahal, komplikado at potensyal na nakamamatay na mga makinaryang binuo ng kamay ng tao, lahat ay nakabatay sa isang doktrina ng isang solong, mapagpasyang araw ng labanan na katulad ng Trafalgar na hindi pa nangyayari. 2 taon sa digmaan, ang mga dreadnought ay nanatiling tahimik, nakakulong sa isang standoff na umuubos ng mga mapagkukunan ngunit hindi pa nagbubuhos ng dugo. Ang tensyong ito ang pundasyon ng digmaan sa dagat. Isang marupok na tabla na naghihintay ng isang mahalagang desisyon upang mawasak ang kapayapaan. Sa pagsapit ng tagsibol ng 1,916, ang desisyong iyon ay nagawa na. Si Scheer, na determinadong pilitin ang isang engkwentro sa sarili niyang mga tuntunin, ay bumuo ng isang plano, isang panlilinlang ng kanyang mga battlecruiser upang painin ang hiwalay at agresibong British battlecruiser force. Pagkatapos ay tambangan sila gamit ang buong high seas fleet. Nakahanda na ang entablado. Lumabas ang mga dambuhalang barko. Noong Mayo ang ika-31, ang 2 dambuhalang plota ay nagsimulang dahan-dahang magtagpo sa malabo at malawak na North Sea. Bawat panig ay naglalayag ng may tiwala, bawat panig ay kampante sa sarili nilang mahusay na estratehiya at bawat panig ay may maling impormasyon tungkol sa lokasyon ng isa't isa. Isang pagkakamali, isang hindi inaasahang pagkita, ang kailangan lamang upang pakawalan ang mga Doomsday Fleet. Ang North Sea sa hapon ng Mayo ang ika-31, 1916, ay isang karagatan ng mga lihim, isang malawak at kulay-abong espasyo na nababalot ng hamog at mababang bisibilidad, perpektong idinisenyo upang magluwal ng gulo at kalituhan. 2 dambuhalang plota ang pinakamalakas na armada na pumalaot sa dagat ang humaharurot patungo sa parehong bahagi ng tubig ngunit wala sa mga komandante ang nagtataglay ng buong larawan. Ang mga Briton, salamat sa kanilang mga codebreaker, ay may pahiwatig sa paglabas ng mga Aleman. Ngunit ang mga error sa intelihensya ang nag-akay kay Admiral Jellicoe na maniwala na ang plota ng Aleman ay ilang oras pa sa likod ng aktwal nitong posisyon. Ang mga Aleman naman ay naniniwala na ang bulto ng British Grand Fleet ay ligtas pa ring nakadaong malayo sa hilaga. Ang lahat ay nakadepende sa pagkakataon. Dumating ang pagkakataong iyon sa ika-14 na oras, 28 minuto, nang ang isang maliit at mahalagang pagkita ay nagawa. 2 light cruiser squadron, isa sa Britanya at isa sa Alemanya, ay nakatagpo ang isang neutral na barkong pangkargamento ng Denmark. Agad na nakita ng mga cruiser ang usok ng kaaway at ang mga unang putok ng pinakamalaking labanan sa dagat sa kasaysayan ay pinakawalan. Ito ang pambungad na yugto, ang matagal nang hinihintay na pagtatagpo sa pagitan ng German 1st Scouting Group sa pamumuno ni Vice Admiral Franz Hipper at ng British 1st and 2nd Battlecruiser Squadrons sa pamumuno ni Vice Admiral Sir David Beatty. Ang bilis ng mga battlecruiser ay nakamamangha at ang dalawang puwersa ay sumabak sa isang mabilis na habulan na kinilala bilang Run to the South. Mabilis na lumiit ang distansya sa 16,000 yarda pagkatapos ay 15,000 yarda ang sukdulang layo para sa tumpak na paggamit ng kanyon. Nagsimula ang labanan sa isang nakagugulat at nakapangingilabot na realisasyon para sa mga Briton. Sa loob ng ilang minuto ang malalakas na German battlecruiser na nagpapaputok ng may maalamat na katumpakan ay nahanap ang kanilang saklaw. Ang flagship ng Britanya, ang His Majesty's Ship Lion, ay tinamaan na nagpadala ng mga apoy na pumailan lang sa hangin. Ngunit ang tunay na sakuna ay tumama sa 5th Battle Squadron ni Rear Admiral Hugh Evan Thomas na bahagyang nahuhuli sa likod ng mas mabilis na mga battle cruiser. Ang putok ng mga Aleman na puro at tumpak ay nagwasak sa mga sasakyang Briton. Sa ika-16 na oras, 2 British battle cruiser ang dumanas ng sukdulang kahinaan ng mga dreadnought. Isang bala ang bumaon sa His Majesty's Ship Indefatigable na tumagos sa isang turret. Ilang sandali pa, ang ikalawang tama ay nagdulot ng isang napakalaking pagsabog sa loob na nagpadala ng apoy pababa sa ammunition hoist patungo sa pangunahing imbakan ng bala. Ang barko ay naglao sa isang dambuhalang haligi ng usok at apoy
Halos kalahating oras ang nakalipas, ang His Majesty's Ship Queen Mary ay dumanas ng halos katulad na tadhana. Isa pang direktang tama, isa pang sakunang pagsabog ng imbakan ng bala. Ang barko ay nahati sa dalawa, naglalaho sa ilalim ng mga alon sa isang iglap. Ang eksena ay isa sa hindi mapapantayang kilabot. Dalawang malalaking simbolo ng garbo ng dagat ng Britanya, bawat isa ay may mahigit 1,000 crew ang naglaho sa apoy at usok. Ngunit ang katotohanan ay mas malala pa kaysa sa isang mintis na putok. Ang labanang ito ay malapit ng magbunyag ng isang nakamamatay na kapintasan na nakabuo sa bawat British super ship. Ang mga crew na Briton ay nagbabayad ng sukdulang halaga para sa mga kapintasan sa disenyo na kasama sa kanilang mga barko. Ang kanilang mga sasakyan ay kulang sa superior na proteksyon laban sa apoy na mayroon ang mga sasakyang Aleman, at ang pagpupumilit ng Royal Navy para sa mabilis na pagpapaputok ng kanyon ay nangangahulugang ang mga pinto para sa kaligtasan ay madalas na iniiwang bukas at ang malalaking telang seda ng cordite propellant ay madalas na nakatambak sa labas ng mga imbakan ng bala. Ang nakapangingilabot na kawalan ng kompartimentasyon ay nagpahintulot sa isang tumpak na bala ng Aleman na magmitsa ng isang chain reaction na ruripsa sa puso ng mga super ship. Habang tinitingnan ang mga labi, si Vice Admiral Beatty na ang sariling flagship ay malubhang napinsala ay humarap sa kanyang flag captain at binitawan ang linyang magpakailanman ay magbibigay kahulugan sa yugtong ito ng labanan. Tila may mali sa ating mga lintik na barko ngayong araw. Gayunpaman, sa kabila ng mga pagkalugi, ang agresibong katangian na nagbigay kahulugan kay Beatty ay hindi nagpahintulot sa kanya na tumalikod. Naniniwala siya na humahabol lamang siya sa isang scouting force. Lingid sa kanyang kaalaman na sa malayo, ang buong 24 na barko ng German High Seas Fleet ay humaharurot patungo sa tunog ng mga kanyon. Hindi siya ang mangangaso, siya ang pain. Kung nakikita mo ang malalim na pagsusuring ito sa estratehiya sa dagat at ang kaguluhan ng labanan na nakapupukaw, mangyaring mag-subscribe na at pindutin ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang natitirang bahagi ng kamanghamanghang kwentong ito ng teknolohiya, estratehiya at trahedya. Ang mga British battlecruiser ay nagbayad ng isang kakilakilabot na halaga, ngunit matagumpay nilang naakit ang bitag ng Aleman palayo sa hilaga, diretso sa hindi inaasahang at napakalakas na kapangyarihan ng Grand Fleet. Ang halaga ng bilis ay napatunayang nakamamatay, ngunit ang duguang at bugbog na scouting force na ito ay malapit nang makumpleto ang pinakamalaking panlilinlang sa kasaysayan ng dagat. Ang run to the south ay naging run to the north, habang ang mga natitirang battle cruiser ni Beatty ay nakita ang pangunahing German High Seas Fleet 20, dalawang buong battleship at agad na bumaligtad ng direksyon. Ang bitag ni Vice Admiral Scheer ay kumana, ngunit ang bitag ay tumatakbo na ngayon ng direkta patungo sa isang mas malaking silo. Matagumpay na naakit ni Scheer at Hipper si Beatty, ngunit sa paggawa nito, sila ay nabulag na naglayag patungo sa tahimik na 29 na barkong battle line ng Grand Fleet ni Admiral Sir John Jellicoe, ang mismong puwersa na idinisenyo ng estratehiya ng Aleman na iwasan habang lumilitaw ang mga battleship ng Aleman mula sa hamog. Nakatanggap si Admiral Jellicoe ng mga nakalilito, madalas ay huli, at kung minsan ay talagang maling mga ulat mula kay Beatty. Alam ni Jellicoe na mayroon siyang isang pagkakataon, isang perpektong sandali upang ilatag ang kanyang napakalaking puwersa. Ang kanyang dilema ay napakalaki. Ang paglalatag ng masyadong maaga o masyadong huli ay maghahagis sa kanyang buong battle line sa kaguluhan, na mag-iiwan sa kanyang mahalagang dreadnought na madaling tamaan ng torpedo o hindi epektibong anggulo ng pagpapaputok. Ang desisyon ay dapat gawin sa loob ng ilang segundo at dapat itong maging perpekto. Pinili ni Jellicoe ang pinakamapagpasyang maniobra sa kasaysayan ng dagat, ang paglalatag sa port wing. Sa katumpakang parang orasan na nagpapakita ng mga taon ng disiplinadong pagsasanay, ang buong Grand Fleet ay nagsagawa ng isang maniobra na bumukas na parang isang dambuhala at sabay-sabay na bale. 151 barko ang sabay-sabay na lumingon. Binabago ang nagkalat na mga kolum ng formasyon sa isang solong, nakapangingilabot na linya ng labanan, 24 na milya ang haba. Ang maniobra ay naglagay sa puwersa ni Jellicoe ng diretso sa landas ng dumarating na battle line ng Aleman na nakakamit ang mapanirang posisyon na kilala bilang Crossing the T. Ito ang perpektong geometry ng pakikidigma sa dagat. Ang mga barkong Aleman na naglalayag ng diretso ay maaari lamang gamitin ang kanilang mga kanyon sa harap, ngunit ang buong linya ng Britanya ay maaaring pakawalan ang buong kapangyarihan ng kanilang mga broadside.
isang sabay-sabay na barrage ng mahigit 115 at 13.5 pulgadang bala bawat minuto para sa plotang Aleman. Ito ay isang sandali ng sukdulan at nakakapanglambot na kilabot. Naglayag sila patungo sa nag-iisang pinakamalaking konsentrasyon ng lakas ng kanyon sa dagat na nabuo kailanman. Ang mga balang Briton ay nagsimulang umulan, hindi sa kalat na mga putok, kundi sa organisado at mapanirang mga salbo. Ang mga nangungunang dreadnought ng Aleman, partikular ang SMS König, ay nawasak ng malalaking bala. Napagtanto ni Scheer sa isang iglap na ang kanyang plota ay ilang segundo na lamang ang layo mula sa pagkagunaw. Ang buong balanse ng digmaan ay nakasalalay sa nag-iisang desperadong sandaling ito. Ang tugon ni Scheer ay isang maniobra ng nakamamanghang disiplina at bilis. Sa 18 at 35 oras, iniutos niya ang Gepechker to Wendong, ang pagtalikod sa labanan, isang kumpleto at sabay-sabay na 180 degree na pagliko ng bawat battleship sa linya. Ito ay nangangailangan sa bawat barko na lumiko sa sarili nitong tubig. Sa mismong sandaling iyon, pinapanatili ang pormasyon at disiplina sa ilalim ng ulan ng bala. Ito ay isang testamento sa mahigpit na pagsasanay ng German High Seas Fleet. Ang dambuhalang waterline ng Aleman ay naglaho sa isang malaking ulap ng artipisyal na usok at hamog. Nailigtas ni Scheer ang kanyang plota, ngunit pansamantala lamang. Ang mga Briton na hawak pa rin ang malakas na posisyon na crossing the T ay walang tigil na humabol. Sa oras na lumitaw ang mga barko ni Scheer mula sa labo, nagsagawa si Jellicoe ng ikalawang mas mahusay na maniobra na naglagay sa Grand Fleet sa posisyon upang muling i-cross the T sa ikalawang pagkakataon. Muli, ang plotang Aleman ay sinalubong ng baha ng mga bala. Sumugal si Scheer at nahaharap na siya ngayon sa kabuang pagkawasak. Nailigtas ni Scheer ang kanyang plota ng minsan, ngunit alam ni Jellicoe na binigyan lamang niya ang admiral ng Aleman ng isang solong, imposibleng pagpipilian, lumingon at harapin ang pagkagunaw sa ikalawang pagkakataon o sumugal sa isang gabing pag-atake na walang modernong admiral ang nangahas na subukan. Sa pagkakataong ito, naintindihan ng admiral ng Aleman na ang isang konbensyonal na pag-atras ay imposible. Kailangan niya ng sakripisyo upang iligtas ang kanyang pangunahing puwersa. Ang ikalawang pakikipagtagpo ni Scheer sa Grand Fleet, ang kanyang sandali ng katotohanan, nahaharap sa pagkagunaw, iniutos niya ang pinakadesperado at mahusay na maniobra ng araw na iyon. Ipinadala niya ang kanyang bugbog na battlecruiser force sa pamumuno ng matatag na si Admiral Hipper sa isang tila pagpapatiwakal na pag-atake ng diretso sa linya ng mga dreadnought ng Britanya. Hindi ito isang hakbang ng pag-atake, kundi ng sakripisyo, isang panggulo upang makuha ang putok ng mga Briton habang ang pangunahing German battle fleet ay muling tumatalikod. Kasabay nito, iniutos ni Scheer ang ikalawa at mas nakagugulat na sakripisyo, isang malawakang torpedo attack ng kanyang mga destroyer. Ang maliliit at mahihinang sasakyang ito ay kailangang maglayag ng diretso sa landas ng dambuhalang mga battleship ng Britanya na pipilit kay Jellicoe na iliko ang kanyang buong linya upang maiwasan ang mga torpedo at, higit sa lahat, sisira sa nakamamatay na pormasyong crossing the T. Ito ay isang sugal ng bakal na kalooban. Ipinagpapalit ang mga tao sa kanyang maliliit na puwersa para sa kaligtasan ng plotang dreadnought. Gumana ang pag-atake. Ang mga battleship ng Britanya ay inilipat ang putok sa sumusugod na mga battlecruiser at sa dumarating na mga torpedo boat. Si Jellicoe, na tagapangalaga ng tadhana ng imperyo, ay humarap sa isang sandali ng napakahirap na desisyon. Ang paghabol sa German battle fleet ay nangangahulugan ng paglalayag ng diretso sa landas ng dumarating na mga torpedo na isinasakripisyo ang isa sa kanyang mahalaga at hindi mapapalitang malalaking barko. Ang pagtalikod naman ay nangangahulugan ng pagkawala ng kontak sa kaaway na magpapahintulot sa plotang Aleman na makatakas. Pinili ni Jellicoe ang kaligtasan ng Grand Fleet. Iniutos niya ang 6 na puntos na pagliko palayo sa mga torpedo, isang maniobra na nagligtas sa kanyang mga barko ngunit nagpahintulot sa pangunahing grupo ni Scheer na makalusot sa papadilim na takip-silim. Habang lumulubog ang araw, ang labanan ay naging isang magulo at nakapangingilabot na aksyon sa gabi. Si Jellicoe, na determinadong panatilihing nakakulong si Scheer, ay iginiya ang kanyang plota sa timog, umaasang mapuputol ang linya ng pag-atras ng mga Aleman patungo sa kanilang sariling daungan. Gayunpaman, alam ni Scheer ang nasa isip ng komandanteng Briton at sa pamamagitan ng matapang na katusuhan, pinili ang nag-iisang pinakamapanganib na landas. Idinaan niya ang kanyang High Seas Fleet ng diretso sa likuran ng mga maliliit na puwersa ng Britanya. Ang gabi ay naging isang madilim, mausok at ganap na nakalilitong maelstrom ng pagkawasak.
Ang mga battleship ng Aleman na naglalayag sa pamamagitan ng swerte at purong tapang ay sumalpok sa mga British destroyer at light cruiser squadron. Ang layo ng labanan ay bumagsak mula sa 15,000 yarda hanggang sa iilang daan lamang. Ang mga searchlight ay tumusok sa kadiliman, nakatutok sa mga target na agad na sinusundan ng nakabibinging dagundong ng mga kanyong nagpapaputok. Nang malapitan, sa isang tragikong pagkakasunod-sunod, ang lumang armored cruiser ng Britanya, ang His Majesty's ship Black Prince, ay nahuling nag-iisa, biglang nabalot ng nakabubulag na puting ilaw ng 4 na barkong Aleman. Siya ay ganap na nawasak sa isang serye ng nakagugulat na pagsabog at ang kanyang buong crew ay nasawi ng walang bakas. Ang magulong aksyon sa gabing ito ang nagbigay daan sa pagtakas ng mga Aleman. Ang mga bugbog sa laban ng dreadnought ni Scheer na tumatanggap ng mapanirang malapitang tama ng torpedo at kanyon ay nakalusot sa light screen ng Britanya. Ang istruktura ng pamumuno ng Britanya na gumana ng perpekto sa araw ay nagkaroon ng sakunang pagkabigo sa gabi. Ang mahahalagang pagkita sa tumatakas ng mga capital ship ng Aleman ng mga maliliit na puwersa ng Britanya ay hindi na iulat o hindi nakarating kay Admiral Jellicoe sa tamang oras. Ang kabiguan na ito sa komunikasyon ay nagpahintulot kay Scheer na isagawa ang huling bahagi ng kanyang mahusay na pinamahalaang pagtakas, umiiwas sa likuran ng British Grand Fleet. Si Jellicoe ay nadaig sa maniobra hindi ng nakatataas na henyo sa dagat kundi ng kombinasyon ng matapang na sakripisyo, pag-asa sa teknikal na superioridad ng Aleman sa paggawa ng barko at kabiguan ng paghuhudyat ng mga Briton sa dilim. Sa oras na sumikat ang unang kulay abong liwanag ng bukang liwayway sa North Sea noong Hunyo ang German High Seas Fleet ay humaharurot na para sa kaligtasan ng kanilang mga sariling daungan. Ang mapagpasyang araw ng labanan na binalak ng magkabilang panig ay tapos na, ang natira ay ang nakagigimbal na resulta. Sumikat ang araw noong Hunyo, ang una, 1,916 na nagbibigay liwanag sa isang malawak na espasyo ng karagatan na puno ng mga labi, mga oil slick, at ang kakilakilabot na mga labi ng 2 dambuhalang flota. Ang British Grand Fleet, buo pa rin ngunit nayanig, ay nagsagawa ng walang kwentang pagwawalis sa Skagerrak. Ang High Seas Fleet ay nakatakas na. Ang napakalaking engkwentro sa dagat na dapat ay magpapasya sa digmaan ay natapos hindi sa isang malakas na putok, kundi sa isang kabalintunaang pag-atras. Naghihintay ang mundo sa nabiglang katahimikan para sa balita. Nang ang mga numero ay sa wakas ay natipon, ang taktikal na katotohanan ay malupit para sa mga Briton. Ang German High Seas Fleet ay nawalan ng 11 barko at humigit kumulang 3,058 tao. Ang British Grand Fleet ay nawalan ng 14 na barko, kabilang ang 3 battle cruiser, 3 armored cruiser at 8 destroyer, kasama ang mahigit 6,074 na tao. Sa papel, malinaw ang mga numero. Ang mga Aleman ay nagpabagsak ng mas maraming sasakyan at dumanas ng mas kaunting pagkawala ng mga tauhan. Agad na inangkin ni Vice Admiral Scheer ang isang kamanghamanghang taktikal na tagumpay na idinedeklara na ang High Seas Fleet ay naghatid ng isang matinding dagok sa dangal ng dagat ng Britanya. Ang buong Alemanya ay nagdiwang, naniniwalang naparalisa nila ang Royal Navy, ngunit ang mga taktikal na numero ay nagkubli sa isang malalim at nananatiling estratehikong katotohanan. Ang sentro ng puwersa ni Jellicoe, ang 24 na dreadnought battleship na bumuo sa pangunahing linya ng labanan ay hindi lamang buo kundi handa ng maglayag muli. Ang pinsalang na idulot ng mga Aleman, bagaman matindi, ay hindi sapat upang hamunin ang pangunahing balanse ng kapangyarihan. Kinabukasan mismo, 28 British dreadnought ang handa na para sa aksyon. Ang High Seas Fleet, bagaman taktikal na matagumpay, ay bugbog at pasapasa. Nawala nito ang inisyatiba at tiyak na napatunayan na estratehikong mas mababa. Ang pinakamahalagang bunga ng labanan ay ang German High Seas Fleet ay hindi na muling seryosong humamon sa Grand Fleet. Napatunayan ng Jutland na sa anumang komprontasyon sa bukas na tubig, ang plotang Aleman ay nahaharap sa pagkawasak. Ang Royal Navy, sa kabila ng taktikal na pagkatalo nito, ay napanatili ang kontrol nito sa North Sea. Ang blokada ng Britanya ang estratehikong sandata na dahan-dahang sumasakal sa pagsisikap sa digmaan ng Aleman sa pamamagitan ng pagputol ng lahat ng hilaw na materyales at pagkain ay nanatiling matatag sa lugar. Ito ang estratehikong tagumpay na mahalaga. Nawalan ang Britanya ng isang labanan, ngunit nanalo ito sa digmaan sa dagat. Ang Jutland sa makatuwid ay naghatid ng isang malakas na paradox, isang taktikal na panalo ng Aleman na nagpatibay sa isang estratehikong tagumpay ng Britanya.
Ang dambuhala at napakamahal na mga dreadnought na binuo para sa dakila at mapagpasyang labanan sa dagat ay napatunayang masyadong mahalaga upang muling isapalaran. Alam ni Scheer na ang Grand Fleet ay kayang tanggapin ang mga pagkalugi at bumalik, ang kanyang plota ay hindi. Ang realisasyong ito ay agad na nagpabago sa digmaan. Sa pagkilala na ang plotang pang-ibabaw ay esensyal na nakabilanggo, hinimok ni Scheer ang Kaiser na pakawalan ang unrestricted submarine warfare, isang desperado at malupit na sugal na nag-target sa mga neutral at sibilyang barko. Ang agresibong paggamit na ito ng U-boat ang huli at nagbibigay kahulugang bunga ng Jutland, isang hakbang na naglayo sa Estados Unidos at sa huli ay nagdala sa Amerika sa digmaan na nagpapatunay na ang estratehikong pagkatalo ni Scheer sa ibabaw ay pumilit sa mahalagang hakbang na magtitiyak sa tuluyang pagbagsak ng Alemanya. Mahigit 5,000 taon ng kasaysayan sa dagat ang humantong sa nag-iisang 36 na oras na sagupaan. Ito ang tanging pagkakataon na ang dalawang dakilang plotang dreadnought ay nagtagpo sa bukas na labanan. Ito ay isang tagumpay na inangkin ng magkabilang panig at gayunpaman ay hindi tiyak na napanalunan ng alinman. Ngunit sa huling pagsusuri, ang plota na nanatili sa karagatan ang nagpanatili sa mahalagang daanan sa dagat na bukas. Ang plotang sa huli ay nagtagumpay sa araw na iyon. Kung nahanap mong kawili-wili ang timpla ng mataas na panganib na aksyon at malalim na historical na pagsusuri sa script na ito, tiyaking ibahagi ang kwentong ito sa sinumang mahilig sa kasaysayan na kilala mo. Ipinakita sa atin ng Siege of Belgrade na ang kasaysayan ay ginagawa ng pinakamalalaking puso. Napatunayan ng Jutland na ito ay ginagawa rin ng malamig na kalkulasyon ng filosofiya sa dagat kung saan ang pinakamahalagang barkong binuo kailanman ang dreadnought ay naging isang walang silbing higante, masyadong mahal upang palubugin, at masyadong mahalaga upang isapalaran. Ang pangarap ng isang mapagpasyang maluwalhating Trafalgar ay nabaon sa malamig na North Sea. Ang makapangyarihang kwentong ito ng teknolohiya at estratehikong sakripisyo ay isa lamang sa mga kamanghamanghang labanan na humubog sa ating mundo. Mag-subscribe sa aming channel upang matiyak na hindi mo makaligtaan ang malalim na pagsusuri sa kasaysayang mahalaga at mag-comment sa ibaba upang ipaalam sa amin kung anong bahagi ng kasaysayan ang sa tingin mo ay nararapat na isalaysay sa susunod.